Isa pong papapala sa ating lahat na tayo po ay naririto ngayon at atin pong tinatalakay ang aklat ng liham ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ikalimang kabanata. Ang Book of Galatians po ay mayroon lamang 6 na chapters. And next week and the next 2 weeks ay matatapos po natin ang aklat na ito. At isang papapala para sa ating lahat na nakakumpleto na naman tayo muli ng isang aklat na kinapulutan po ng napakaraming pagpapala sa ating lahat, karagdagan sa ating kalaman na nagigindaan ng ating pananampalataya na mas pinalakas ng Diyos na pananampalataya sa Kanya sa pagkaunawa ng mga salita na itinuturo niya sa Biblia at sa ating lahat. Kung ating matatandaan, ang aklat ng Galacia ay may 3 tema o 3 mahalagang bahagi. Kung ating matatandaan, ang unang 2 kabanata ay tumatalakay sa patotoo ni Apostle Paul patungkol sa magandang balita o sa gospel na kanyang ipinapangaral, na sinasabi ni Paul at buong tapang niyang ipinahayag na ang mabuting balitang kanyang ipinapangaral ay ang tunay at nag-iisang mabuting balita, the one true gospel, na ipinahayag mismo sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay kanyang isiniwalat doon sa pangalawang sumunod na 2 kabanata, chapter 3 and chapter 4. The one true gospel na sinasabi niya ay yung tinatawag nating justification by faith alone, na siyang issue doon sa church sa Galacia, na kung saan kinikilala nila na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya sa Panginoon, kung hindi may kahalong pagsunod sa kautusan. At ito'y pinabulaanan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pagtuturo niya ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. O alam natin lahat, justification by faith alone. At ang huling 2 bahagi, ang chapter 5 at chapter 6. At chapter 5 nga ay matatapos natin ngayon hanggang sa susunod na mga pagtalakay sa chapter 6. Dito ay nakapaloob ang tungkol sa spirit-led obedience. Ang ating pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At bilang mga lumalagong mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, mahalaga na naunawaan natin ang paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, sapagkat ito ang pagsunod na kinalulugdan ng Diyos na siyang inilagay sa ating lahat. Lahat ng mga anak ng Diyos ay naaayon sa Espiritu ng Diyos. At sabi nga ng Romans 8:14, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God." Romans 8:14. Noong isang linggo nga ay ating binigyan daan na kung saan ay inaddress ni Paul ang mga taga-Galacia. Tingnan natin yung sinasabi ng verses 13 to 15 sa ating huling pagtalakay ng isang linggo. "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another." Malinaw na pinapahayag, Christ has set us free to worship Him, to be able for us to enjoy Him, so that we can obey Him, to love others. We are freed from sin. And we define those elementary principles of the world
na kung saan tayo dating mga alipin, sin, death, and Satan. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Kristo sa mga iyon, sa kasalanan, sa kamatayan, at kay Satanas, spiritually speaking. But physically speaking, we are not totally liberated from the work of the flesh, from the desire of the flesh. That is why every Christian is at war. Bilang mga mananampalataya, tayong lahat ay nasa loob ng isang digmaan. There are fierce battles that rage within our hearts. Sa ating regeneration, the new birth changes a person's sinful nature, but it does not immediately free that nature completely from sin. Alam natin na tayo pinalaya ng Diyos spiritually, but since na naririto pa tayo sa katawang ito, ang gawa ng laman, ang pagnanasa ng laman ay nananatili. That's why mayroong pang fragment na kailangan pang linisin ng Diyos. At sinasabi rito na birth, nung tayo na born again, tayo muling isinilang mula sa Diyos at kailangan nating lumago at sa ating paglago ay ang pakikipagdigma sa kasalanan. Naririto tayo mga kapatid para digmain ang natitira pang kasalanang nasa sa atin na nananatili pa sa katawan at sa sandibutang ating kinalalagyan. Sabi nga ni Martin Luther, the more godly a man is, the more does he feel that battle. Kaya nga, tinatanong ko sa ating lahat, tayo ba mga kapatid, nararamdaman ba natin ang giyera o ang pakikipagdigma, pakikipagtunggali sa ating kalagitnaan, sa ating, na nangyayari sa atin, sa araw-araw? Nararamdaman ba natin, nararanasan yung struggle natin araw-araw? Na ito dapat kong gawin, ito hindi dapat kong gawin, pero ito ang ginagawa ko. Mahalaga na ito'y ating nauunawaan. Mahalaga na ito'y ating nararanasan. Sapagkat sabi nga ni Apostle Paul, kabilang ito sa ating paglago. Kasama ito sa ating paglago sa pananampalataya. Hindi tayo excuse. Hindi maaaring hindi tayo magkakasala. Ang sabi nga ni John, ang nagsasabing hindi siya nagkakasala isang sinungaling. Nandun pa rin tayo sa kasalanan, nahuhulog tayo sa kasalanan. Kaya bilang mga mananampalataya, dahil ang kasalanan ay ating kaaway, dapat nararanasan natin ang pakikipagdigma sa kasalanan ito. At ito ang tatalakayin natin sa umagang ito, the work and the desire of the flesh, na hindi kayang tanggalin ng kautusan, but instead, through the power of the Holy Spirit. At ating tatalakayin, babasahin ko sa Tagalog, Galatians 5:16-26, at itong sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan
at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghahariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin kayong mag-inggitan. Ito po ang pahayag ng salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Tayo muna po isaglit tumungo at tayo po'y manalangin. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang pinagmumulan ng buhay, ang buhay na siya nagpapanatili sa aming iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo po kaming tinuturuan, tinutulungan. At sa pakikinig ng iyong mga salita, nararanasan po namin ang kasaganaan ng iyong biyaya na patuloy na dumadaloy sa aming lahat. Na patuloy na pumupuno sa amin, nagtuturo, nagpapalakas sa aming Diyos. Kaya nga po, Panginoon, dalangin po namin, kayo po, O Diyos, ay patuloy na mahabag sa aming lahat. Patuloy po kami nagsusumamo na kayo po ang magturo, magbukas ng aming mga puso. Matanggap po namin ang mga salitang aming maririnig. Sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaninang umaga ay napakaganda ng ating Sunday School. At ako'y nalulungkot kapag hindi nakakakuha o nakaka-attend ang marami sa atin sa ating Sunday School sapagkat napakaganda na ng ating mga pag-aaral. At lubos ngang napakaganda ng pinag-aaralan natin at merong mga bahagi ng ating pag-aaral, halos lahat ng ito ay may koneksyon sa ating pag-aaral naman at sa ating pakikinig ng ating sermon sa ating pulpito during the worship. Sapagkat nakikita natin, tinatalakay natin ang Old Testament sa ating Sunday School at may malaking kaugnayan nito sa ating namang pagtalakay ng sermon sa ating morning worship. Kaya napakahalaga para sa ating paglago na maunawaan natin ang koneksyon ng dalawang ito. Kanina, pinag-aralan natin at sa pamamagitan ng aklat ng Leviticus kung ano ang kabanalan ng Diyos. Sinasabi ng aklat ng Leviticus at ang kanyang ipinapaliwanag na ang Diyos ay banal at ang kanyang kabanalan ay kailangang makita sa buhay ng kanyang bayan, sa buhay ng kanyang bayang pinili. Sapagkat kailangan silang naiiba sa lahat. At kung paano ito magmamanifest sa buhay ng kanyang bayan sa bayan ng Israel, ito ay pinakita niya sa pamamagitan ng kautusan. Those ceremonial and ritual laws. Ang purpose o ang layunin ng pagkakaloob ng Diyos ng kautusan, those ceremonial and ritual laws, ay para ma-magnify ang kabanalan ng Diyos. Para maipahayag ang kanyang kabanalan at ganoon din para makita sa kanyang bayan ang kabanalan na meron siya. Yun ang layunin kung bakit ibinigay ang kautusan. Para makita ang kanilang pagkakaiba. Kaya nga nagbigay ng mga saserdote upang maipatupad ang kabanalang ito sapagkat napakahalaga na makita natin bilang mga anak ng Diyos ang kanyang kabanalan. Para every time na tayo sasamba sa Kanya, palagi natin siyang itinatanghal bilang banal na Diyos. Diyos na pinakamataas sa lahat. Mga kapatid, hindi po tayo banal. Tayo po'y marumi.
Pero tayo po'y ginawang banal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. At ganoon din, sa pamamagitan ng kautusan, ibinahagi ng Diyos yung kanyang karakter, yung kanyang pagiging banal sa kanyang bayang hinirang. At iyon ay yung panahon ng lumang tipan. But, paano ba nagiging banal ang isang tao? Of course, ang kabanalan sa buhay ay tatanggalin yung mga bagay na marumi. Hindi po ba? Yun ang layunin ng batas. Para ikay maging karapat-dapat sa kanyang harapan, para ma-regard mo siya bilang banal, kailangan ikay malinis. Kaya nga nakakita natin sa kanila, kailangan nilang i-consecrate yung kanilang sarili bago sila humarap sa Diyos. May mga sariling ritual na dapat gawin para sila maging malinis sa harapan ng Diyos. At ating tingnan ang kasalanan. Paano nila nililinis ang kanilang kasalanan para sila maging karapat-dapat sa kanilang paghandog sa Diyos sa pamamaraan na sinasaad ng regulasyon at kautusan ng Diyos. Pero ang lahat ng yan ay sa lumang tipan at ating naunawaan ngayon sa bagong tipan. Sapagkat dati, ang pagiging banal ng kanyang bayan ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. But today, sa New Testament, sa bagong tipan, ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Nakikita po natin ang pagkakaiba. Ano po? Hindi po iba. Pareho. Iba lamang kung hindi mula sa kautusan, ngayon tayo malaya na. At ang kalayaan na yan ay pinagkakaloob sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Bakit sa tingin natin hindi na yung kautusan? Alam natin ang kontekstong ito ng liham ay sa iglesia. At ang iglesia ay hindi lamang para sa mga Israelita. Ang kautusan ay para sa mga Israelita, ngunit ang bayan ng Diyos sa panahong ito sa bagong tipan ay Israelita, Hudyo at Hentil. Hindi na sila lapat sa kautusan ng mga hintil. Pero tayo ngayon ay isang iglesia na. Tayo mga hintil na idinuktong, inadapt ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaya hindi na sa kautusan. Tapos na ang layunin ng kautusan. Tinapos na ito ng Panginoong Jesucristo. At tayo ngayon, kung paano tayo magiging malinis sa harapan ng Diyos, kung paano malilinis ang natitira pang marurumi sa ating mga kasalanan, ay hindi na sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito ang sinasabi ni Paul sa ating mga talata. Sabi niya sa verse 16 to 18, "But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law." Kailanman palagi nating naunawaan na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng kautusan. Tayo naligtas, hindi sa pamamagitan ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya, we are not under the law. We are under the Spirit of God. Sapagkat ang kautusan ay na-fulfill ng Panginoong Jesucristo na siyang hindi natin kayang gawin, na siyang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin at tinapa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ang naglilinis. Ang Espiritu ang gumagawa. Siya ngayon ang nagko-consecrate sa atin, hindi na ang kautusan. Sabi nga, we mortify the desire of the flesh by following the leading of the Spirit and not under the law. Alam niyo ba yung salitang mortify?
bilang mga mananampalataya, napakahalaga sa atin yung na maunawaan natin yung mga termino, hindi po ba? Kasi sabi roon sa salita, you will not gratify the desires of the flesh. Hindi dapat nating ikalugod yung mga ginagawa ng ating mga laman. Sabi nga ni Paul, kung ano yung gusto kong gawin, ay kung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Hindi po ba? Hindi niya mapigil ang kanyang sarili. At yun ang nature natin. Ang sabi rito, we mortify the desires. Alam niyo ang ibig sabihin ng mortify? Ikahiya ng lubos. Lubos kong ikinahihiya. Sukdulan kong ikinahihiya ang aking kasalanan. Mga kapatid, araw-araw tayo nagkakasala. Minu-minuto. Meron ba tayong damdamin na ikinahihiya natin ang ating kasalanan? Pagkat iyon ang kailangan. Every time na nakita natin na yun ang kasalanan, ay naramdaman natin yung hiya. Kapag hindi nahihiya, ang tawag natin ay walang hiya. Kapag hindi nihiya at patuloy pa rin, kahit nakakahiya na, hindi pa rin nihiya, ang tawag natin ay makapal ang mukha. Alam niyo naman hindi po ba? Pero, joking aside, yun ang katotohanan. Araw-araw, nahuhulog tayo sa pagkakasala. At ang sabi sa atin, we mortify the desires of the flesh. Alam ni Paul, na minubunuto, sabi ko kanina, struggle. Palagi tayong nakakasala. But every time na pumapasok sa ating isipan ang tukso, ang temptation, alam natin mangyayari ang kasalanan. Nakakaramdam ba tayo ng hiya? Nilinaw ni Paul, we are not under the law. Kasi pinag-aralan naman natin kung ano ang purpose ng law. Ang kautusan ay para lang ipakita sa atin ang ating kasalanan at ang ating kawalan ng kakayanan na huwag magkasala. Yun ang purpose ng law. Pero sa pamamagitan ng leading ng Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng konsensya. Sa ating palamang isipan at sa ating puso, naunawaan natin na nagkakasala tayo. Na hindi tayo pwedeng manatili sa kasalanan. Na kapag ginawa natin, nakakahiya. Sapagkat sabi natin, ang Diyos laging nakatingin sa iyo. Hindi ka makapagtatago. Hindi ba nakakahiya? Sabi ng Romans 8:13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Mabubuhay ka kung naiintindihan mo na namatay ka na sa kasalanan. Hindi na dapat nabubuhay sa iyo ang kasalanan kung hindi Espiritu ang nabubuhay sa iyo. Pinatay na ng Espiritu ang lahat ng pagnanasa mo sa kasalanan. Kaya dapat yung pagnanasa natin, yung ating mga desire, yung pagkaunawa natin sa kasalanan, medyo tumataas yung antas. Bakit mahalaga, mga kapatid? Kasi minsan, natatabunan natin di ba? Pag ceremonial law, sa paggawa natin. Di ba? Bali, pinapatungan natin ng ating paglilingkod, ng ating pagsunod, yung kasalanan natin. Yun ang gawa ng kautusan, di ba? Pinapahayag sa atin ng kautusan, itong aking kasalanan, anyway, sinusunod ko naman yan. Mag-aalay ako bukas, okay na yan. But this time, ang Spirit ay nagbibigay sa atin ng mas malalim. Sapagkat sinasabi ng Espiritu, hoy, ikaw ay malinis na.
ikaw ay anak na ng Diyos. Ang Diyos ay banal, kailangan ikaw din ay banal. Kung ang tatay mo'y banal, dapat mahiya ka kung hindi ka banal. Kasi inaasahan ang kabanalan sa iyo. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, patuloy pinapaalala sa atin ng Espiritu, you are sons and heirs of the Most High God. Hindi lamang anak, tagapagmana. Malaya ka na mula sa kasalanan. Nilinis ka na ng Diyos. Pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Tanging lang dapat mong gawin. You mortify the desire of the flesh. To bear the Spirit's fruit is to fulfill the law. Mga kapatid, palagi ko sinasabi, baka pag sinabi natin ang kautusan ay hindi na bahagi ng ating buhay, bahagi pa rin. Kaya lamang, wag natin gamitin ang kautusan bilang daan para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung hindi, matuwid na tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at hindi na kailangan ng kautusan. Sabi natin, ang requirement ng Diyos para tayo maging matuwid sa Kanyang harapan ay para sundin ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Pero ginawa na yan ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin, sapagkat hindi natin kayang gawin. Ang tanong, tayo ngayon mga kapatid, paano natin pinufulfill ang kautusan? Di ba, ginagawa pa rin naman natin ang kautusan? Tinutupad pa rin naman natin ang kautusan? Pero ito is pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu. Ano sabi sa atin? Anong inutos sa atin? To love. Amen po ba? Ang pag-ibig ay hindi mula sa atin. Ang pag-ibig, yung agape love, ay bunga ng banal na Espiritu. At ito ay wala sa ilalim ng katapusan, ng kautusan. If we love God, if we love one another, ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ay wala sa ilalim ng kautusan. Seeing our sin defined in the law, we daily turn to Jesus for pardon, drawing upon the Spirit to crush evil. Dapat naunawaan natin na ang kasalanan ay nag-uugat mula sa kautusan, at dahil alam natin na hindi kayang burahin ng kautusan ng ating kasalanan, na hindi natin kayang pagtagumpayan ng kasalanan without the help, without the power of the Spirit. Kaya habang naunawaan natin, lalo nating ibinababa ang ating mga sarili. Lalo nating nakakita ang ating sariling kahabag-habag sa harapan ng Diyos sapagkat wala tayong magawa. At dahil dito, doon tayo tumatawag ng Abba, Father. Nakakalapit tayo sa Diyos para humingi ng tulong sa Kanya. At palaging nakahanda ang banal na Espiritu puksain ang ating mga kaaway para sa ating lahat. Pangalawa, sabi ng verse 21, I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. The war against the works of the flesh. Ano ba yung works of the flesh? Nandyan lahat yan, mga kapatid. Inilagay dyan. Hindi po yan nilagay dyan para pagbawalan tayong gawin sapagkat alam naman ng ni Paul na ginagawa natin lahat yan. To a certain degree. Tama po ba? Lahat ng nakalagay dyan, ginagawa. Ipinakita lang sa atin ni Paul, ano ba ang gawa ng laman? Ano ba ang bunga ng banal na Espiritu? Pero parehong iyan ay nagre-reflect sa ating pagkatao bilang mga mananampalataya.
Tayo ba'y nagkakampi-kampi? Of course. Tayo ba ay nagkakabaha-bahagi? Of course. Tayo ba'y naiinggit pa? Sino rito hindi na naiinggit? To a certain degree, naiinggit pa din. Hindi natin alam. Nakakasala tayong patuloy, mga kapatid. Paano natin tinitingnan ang mga bagay na ito? Kaya binigyan tayo ni Paul, yung salaman at kanyang ibinigyan diin, winawarningan. Kapag itong mga bagay na ito'y patuloy na mag-manifest sa iyo, kapag ang mga bagay na ito'y hindi mo kinahihiya at proud ka pang gawin, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ano na ibig sabihin? Hindi ka tunay na mananampalataya. Ang sabi nga kanina, guilt tayong lahat. Amen po ba? Nagagawa natin ito. Pero nangangahulugan ba na hindi tayo mananampalataya? Hindi ko pinalalakas ang loob nyo, ha? Sabi nga sa atin, ikahiya natin yan. Pero alam ng Diyos na malimit na huhulog tayo sa bawat isa diyan. Pero paano natin ito tinutugunan? Ang napakabigat, at ito'y diniscuss natin ng isang linggo, yung tinatawag nating false liberty. Di ba? Noong isang linggo, diniscuss natin about na Christ has set us free. Pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. Pero to what extent? Ibig sabihin ba, lahat pwede na natin gawin? Di ba? Pinatawad na anak ang iyong kasalanan. Pwede ka na magkasala uli. Ganon ba yun? Yan tinatawag nating false liberty. Pag sinabi nating false liberty, it is the ability to do whatever we desire without the fear of consequences. Gawin natin lahat ang gusto natin. Wala tayong pakialam. Ano man na mangyari, basta gusto kong gawin ang gusto kong gawin, ano man ang kalabasan, gagawin ko yan. That's false liberty. Pero ang Biblia ay malinaw na idinidefine sa atin kung ano yung biblical freedom. Biblical freedom is liberty from our fleshly nature and the ability to follow the Spirit into holiness. Mga kapatid, tayo binigyan ng kakayahan na sumunod sa Diyos. Tayo binigyan ng Diyos ng bagong puso, ng bagong kaisipan. Binigyan tayo ng kakayahang labanan ang mga pagnanasa ng ating laman sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu. Meron pong, yung po ang tinatawag na freedom. Hindi yung pwede kong gawin kung ano gusto kong gawin. Hindi po. Ang sabi nating freedom ay dati hindi natin kayang gawin yon, di ba? Nakatali ang ating mga kamay, hindi natin kayang sumunod sa Diyos. Pero dahil pinalaya na tayo ng Diyos, kaya na nating sumunod sa Kanya. Yun ang freedom. Hindi yung freedom na, pwede na ako magkasala, pwede ko nang gawin niya kasi patatawarin naman ako ng Diyos. That's false liberty. Kasi maraming mananampalataya, ganoon ang pagkaunawa. Ano po? Pinatawad na ako ng Diyos, kahit ako'y mamatay ngayon, pupunta ako sa langit. Pero hindi po yung totoo. Kapag mali ang pagkaunawa mo sa liberty binigay sa iyo ng Panginoong Jesucristo, ganoon na mangyayari sa iyo. Mabubuhay ka sa ilalim ng kautusan, sa hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Gumagawa tayo niyan, mga kapatid, at a certain degree. Ano ba yung mga kahalayan at kalaswaan? Hindi nyo ba alam na nai-involve kayo dyan? Palagi. Naunawaan niyo po ba? Makitawa ka lang doon sa mga napapanood mo sa mga reels na mga jokes patungkol sa mag-asawa na kung paano ginagawa nila. Di ba? Ang dami niyo napapanood na ganyan sa mga reels sa Facebook. Tuntua naman tayo.
Nakakasala ba tayo? Hindi. Nakakasala. Nakikilaswa tayo. Natutuwa tayo sa kalaswaan. Sana, pag nakita nyo, erase. Lakas naman ang sagot nito. Erase. Ayan, di ba? Palaging salita, erase. Hindi ito kalugod. Nakakahiya. Tingnan. Hindi ba yung pag tinignan mo baka tinitingnan mo, nakapikit ka lang, pero pinakikinggan mo naman. Hindi nakakahiya yun. Panoorin nyo na lang vlog ni Josiah. Matututo pa kayo. Yun na lang panoorin nyo. Nakita mo ha, in-advertise ko pa vlog mo. The works of the flesh are opposite to life in the spirit. Sabi ng verse 21, hindi po pwedeng magsanib. Ang gawa ng laman ay kalaban ng espiritu. At ang espiritu ay kalaban ng paggawa ng laman. Hindi po pwedeng parehong nasa iyan. Ano po? Kailangan nagdo-dominate ang Holy Spirit. Amen po ba? Bagamat to a certain degree, nakakagawa tayo, pero dapat yon ay nagbubunga sa atin ng pagsisisi. Kapag ikay nagkaroon ng matinding damdamin, ikinihiya mo mga bagay, nahihiya ako sa Diyos, that will lead to a repentance. At yun ang conviction ng Holy Spirit. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Napakahalaga. Sabi nga ng 1 John 1:5-10, if we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Pag sinabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Lahat tayo nagkakasala. At iti alam na salita ng Diyos, alam ni Paul, nagkakasala tayo sapagkat siya'y tao, naiintindihan niya. Ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, alam niya na tayo alipin ng kasalanan. Pero paano natin nilalabanan ng kasalanan? Paano tayo nagre-respond sa kasalanan bilang mga anak ng Diyos? Of course, dapat hindi na pareho ng dati, di ba? Dati alipin ka, nilinaw sa iyo, ikay malaya na. Dati kautusan, hindi na. Dahil ngayon, kapangyarihan na ng banal na Espiritu ang nasa sa iyo. Submission to grace and the pursuit of God's Spirit is the only way to defeat sin. Since life in the Holy Spirit is incompatible with the works of the flesh. Paano tayo magsasubmit? Mag-submit tayo sa biyaya ng Diyos at ang ating pagpukusan, ang ating ipursu ay ang banal na Espiritu. Ito lamang ang paraan para magapi natin ang kasalanan. Hindi natin po magagapi ang buong kasalanan habang tayo buhay. Kaya pangako naman ng Diyos, ang banal na Espiritu ay sumasa atin palagi. Ano po? So, ibig sabihin, palagi natin kayang mapagtagumpayan ang kasalanan, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan, but through the power of the Holy Spirit. Pangatlo, 4 lang naman, the fruit of the Spirit. Sabi ng verse 22-23 kanina, yung mga kinapuputan ng Diyos ngayon, verses 22-23, the fruit of the Spirit, alam na alam natin, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Nakita po ninyo. Sabi natin kanina, to a certain degree, yung mga bagay na kayo napopuotan ng Diyos, hindi pa rin absent sa buhay ng mananampalataya. Tama po ba? From time to time, nahuhulog tayo to a certain degree. Pero mga kapatid, ito bang bunga ay namumunga ka to a certain degree din? Tama po ba? Love, joy, peace. Pasensyoso ka na ba ngayon? Ikaw ba ay mabait na? Ikaw ba ay matapat na?
Ikaw ba'y punong-puno ng kapayapaan? Nakakita sa mukha mo yan. Ikaw ba'y punong-puno ng kagalakan? Alam nyo na struggle yan. Di ba? Napakahirap na maging mabait. Napakahirap na pag ikaw ay kinatsakalin, ganyan eh. Nakatawa ka pa. Di ba? Napakahirap. Pero, kapag ikay nagtitimpi, kapag ang mga bagay ay pinagpapasa Diyos mo, every time na encounter mo yan, kumikilos ang banal na Espiritu. To walk by the Spirit is the manifestation of the Spirit's fruit. Makakita na tayo lumalakad sa Espiritu kapag ang Espiritu ay namumunga sa atin. Lahat ng mga sinabi ko, hindi atin yan. Yan ay sa Diyos. Amen po ba? Ipinumumunga lang sa atin. Yung pag-ibig na yan, hindi pag-ibig natin. Pag-ibig ni Kristo yan na namumunga sa atin through the Holy Spirit. At gusto ko lang maintindihan, ang sabi dyan, the fruit of the Spirit, pero ang dami. Nagkamali ba? Dapat the fruits of the Holy Spirit, di ba? Kasi ang dami eh. Pero ang ginamit na term ay fruit. Sa Greek word, sabi dyan, karpos, which is singular kapag tinignan natin. Although madami, pero singular fruit. Katulad ng ating three in God, 3 in 1. So, ibig sabihin, yung lahat ng iyon, there should be unity in them. Isa lang siya. So, kung gagawin kasi natin kalat-kalat, gegrida natin palagi natin sarili natin, ay hindi pwede naman akong konti lang dito sa pagiging kind. Kasi may self-control naman ako, mataas naman ako doon. Ganoon ba yun? Di ba? Pwede naman akong konti lang yung aking joy, o kahit naman ako hindi ko nagagawa yan, marami naman yung aking joy. Hindi po natin tinitingnan yon. Ano ang pinaka-tema niyan? Kung ang ating titingnan mabuti, ano yung nauna? Ano yung nauna sa mga fruits? Love. Kung mapapansin natin sa lahat na pagpapahayag ng New Testament about the Spirit, palaging nandoon yung love. Sa lahat ng manifestation ng Spirit, palaging nauna yung love. Sapagkat love is the root of all the fruits. Siya ang ugat ng lahat ng fruits. All other fruits are manifestation of love. The chief Christian virtue. Yun ang sabi sa atin nung huli, di ba? Lahat ng kautusan na fulfilled because of love. At ang sabi ng 1 Corinthians 13:8, lahat ay matatapos, but love will last forever. God is love. Sabi ng 1 John 4:8, and to imitate Him, we walk by the Spirit, is to love others. Ang kapatid, ang konteksto ng pag-ibig na ito na sinasabi ito ni Paul ay sa church natin. Sa community ng mga mananampalataya. Sabi nga natin, hindi naman natin kayang sundin lahat yan ng perfect, di ba? Pero sa church na ito, kapag ang isang tao ay nangangailangan, lumalabas ba yung love? Kasi hindi naman palaging lahat tayo sabay-sabay na nangangailangan, di ba? Kapag may nangangailangan, meron namang bastante. Kapag merong nalulungkot, meron naman nagagalak. Nakakita ba natin ang fruit of the Holy Spirit sa ating buhay sa iglesia? That's why, sabi nga natin, there's unity in all of them. All the fruits, unity is only one. And the church is also one. Nakakita natin ang pagkakapareho. Paano nagmamanifest ang Holy Spirit sa church na ito? From time to time, dapat nararanasan natin yung pag-ibig ni Kristo kapag tayo down na down. Kapag tayo nalulungkot,
nararanasan natin yung joy ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga kapatiran nating punong-puno ng joy. Tingnan ko nga mga mukha ninyo kung punong-puno ng joy. Ayan, mukhang puyat. Mukhang puyat. Hindi mukhang joy, kundi mukhang puyat. Ayan. So, diretso tayo. So, panghuli, living in the Spirit. 12:06 na. Gutom na ba kayo? Hindi pa. Kumain kayo ng goto. Masarap ang goto ni Kuya Romy. Kaya pwede pa tayo magtagal-tagal ng konti. Pero panghuli na po. Sabi ng verses 25 to 26. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, and being one another. Di ba, ano context? Di ba ang halimbawa palaging church? Di ba? Ang fruit of the Spirit ay nagmamanifest hindi lamang sa individual, of course, kailangan meron tayo, pero for the benefit of the church. Para sa kanyang iglesia. Di ba kung paano ipinakikita ng kautusan ang kabanalan ng Diyos, ipinapahayag ito at nagmamanifest sa kabanalan ng kanyang bayang hinirang. Tama po ba? At ganoon din sa ating lahat. Para magmanifest ang kabanalan ng Diyos, kailangan magmanifest din sa church. Makita sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po yan sinasabi lang sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng love sa sarili mo nang hindi ka nakikihalubilo sa iba. Saan mo i-express yung love na yon? Saan mo i-express yung joy na yon? Di ba? Sa sarili mo? Hindi po pwede yun. Laging nasa context ng to love one another. At sino ang another na yan? Walang iba, kundi yung katabi mo. Yung may-ari ng Mangre, yung tatrabaho sa Lufthansa, yan, yung mga teacher natin ngayon na pinarangalang kahapon, panayang kainan ng mga teacher. Ayan, yan ang mga nagbibigay ng love, di ba? Diyan natin nakakita ang saya ng ating church. Yan ang ating mamahalin, yan ang ating patuloy na pagpapalain ng lahat ng binigay ng Lord sa atin. Only those who have crucified the flesh do walk in the Spirit and bear His fruit. Sabi sa atin, yun daw ating laman ay ipinako na, kasabay ng ipinako ang Panginoong Jesucristo doon sa krus. Pinatay na natin yung desire na yon. Kapag ang isang tunay na mananampalataya, bagamat dati buong-buo ang pagnanasa mo, kapag tumingin ka, parang si Paquito Diaz o kaya si Dick Israel. Iba yung, kasi express na express sa mukha yung pagnanasa nila. Pero ngayon, ang pagnanasa mo, pasubside na ng pasubside. Kasi nakapako na eh. Wala na yung pagnanasa. Hindi na nasang-nasa hanggang sa mamatay unti-unti. At yun ang ginawa ng Diyos sa atin. At yun ang patuloy na ginagawa ng banal na Espiritu. At gusto ko lang bigyan ng daan. Sa fruit of the Spirit, nandoon yung pinakamaganda, meekness and humility. Ba't kaya nilagay yun? Diba? Ano ba ibig sabihin ng meekness? Maamo. Humility, ano yun? Papakumbaba. Mga bunga ng banal na Espiritu. Sa church, lahat pantay-pantay. Amen po ba? Walang isa na tinitingnan niya sarili na mas mataas kaysa sa isa. Di ba? At dapat nakikita yan sa church. Walking according to the Spirit is being armed with God's Word, faith, prayer, and the sacraments that we might not yield to the flesh. Yun ang pinakamahalaga. Disiplinahin natin ang ating mga sarili na imbis na maganyan ng Facebook pagkagising. Kami ni Irma, ganoon eh. Pag nakita ko ng katalikod to, lumiwanag na yung kanyang higaan.
Nakakita ko na, nagbabrowse na yan. Makatalikod kaming dalawang ganyan. Ako naman, haba na babrowse, sabihin ko, naku, konsensya, nag-pray ka na pa. Di ba? Mga kapatid, ganoon po tayo karupok. Ganoon tayo kahina. Ipinakita sa atin ito para sa ating lahat to rely more on the Spirit of God na nasa sa atin. Amen po ba? Dapat sampalatayanan natin. Hindi natin nakakita, pero dapat sampalatayan natin na nasa sa atin. Sa pangwakas, lead by the Spirit, palaging mali kasi ang paningin natin, di ba? At best, ang ating definition ng lead by the Spirit ay through our feelings. Di ba? Ang kala natin, yung leading by the Spirit ay sa pamamagitan ng ating nararamdaman. Nangingilapot ako. Bakit ka nangingilapot? Nasa akin ang banal na Espiritu. Ganon ba yun? Di ba? At worst, parang mystical na karanasan. Parang Holy Spirit karanasan na hindi maipaliwanag. Pero katulad na sinabi ko kanina sa aking pagsisimula, Paul described the Spirit. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. The Spirit lead us to Christ. The Spirit leads us in holiness. And the Spirit lead us with assurance. Tayo po'y manalangin. Salamat po, amin Diyos, sa mensahe mo na ipinagkaloob po sa amin. Patuloy nawa na makasunod po kami ayon sa nasa ng banal na Espiritu. Sapagkat siya'y napipighati kapag sa panahon na kami napipighati. Sapagkat siya'y personal na sumasa amin sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa kaloob mong ito sa amin, ang banal na Espiritu, na patuloy namin katulong sa aming paghakbang sa mundong ito, sa napakasalimuot na kalagayang aming kinapapalooban. Tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng kaliwanagan ng iyong mga salita, patuloy po naming makita ang aming sarili sa gitna ng digmaan, na we resist lahat ng ibinabato sa amin ng kaway, na palagi po naming nilalabanan ng lahat ng ninanasa at ng aming mga hilig ng aming mga laman. Hindi po namin magagawa ito, Panginoon, sa pamagitan ng aming sariling kakayahan, katulad na sinabi niyo yung mga salita, kung hindi sa pamagitan lamang ng iyong banal na Espiritu. Patuloy na pag-manifest sa amin ng iyong kabanalan sa pamagitan ng iyong Espiritong banal, amin Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.